Babae, pinakidnap ng sariling kapatid at ikinulong sa isang warehouse. Bukod doon, pinalabas din itong patay na siya upang masolo ang kanyang asawa. Ano kaya ang ganting gagawin niya? Masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang pagsasama ng mag-asawang Byron at Cassandra. Ngunit sisirain ito sa pagdating ng kanyang ate Brenda. Si Brenda na simula pagkabata, kaaway na ang tingin sa kanya. Pinakidnap siya nito at ikinulong sa isang warehouse. Bukod doon, pinalabas nitong patay siya. Sa pag-aakala ni Byron na totoong patay na ang asawa, ay si Brenda ang naging karamay nito hanggang sa ito ay makamove on. Nagpakasal ang dalawa at biniyayaan ng isang malusog na baby boy. Habang masaya ang dalawa, ay hirap naman si Cassandra hanggang sa ipasunog ni Brenda ang warehouse ng kanyang kinaroroonan. Ang akala ni Brenda, tuluyan nang namatay sa sunog ang kapatid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, buhay pa ito at naghahandang bumalik upang maningil sa kanya. Sa pagbabalik ni Cassandra, ay dala-dala nito ang mukha ng ate Brenda niya. Handa na itong maningil at kunin ang bagay na pag-aari niya na may kasamang interes. Handa na siyang iparanas kay Brenda ang pinaranas nitong sakit at paghihirap. Ngunit sa pagkakataong yun, ay dobling sakit ang igagawad niyang kaparusahan sa kapatid. Maniwala ka sa akin, Byron. Ako ang asawa mo. Ani Brenda sa asawa. No, Byron. Ako ang asawa mo. Ani naman ng isang Brenda. Naguguluhan na nagpalipat-lipat ng tingin ng lalaki sa dalawang Brenda na kanyang kaharap. Sino nga ba ang mananaig sa puso ni Byron? Ang totoong asawa o ang huwad na asawa? Dalawang magkapatid lamang sina Brenda at Cassandra. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na mainit ang dugo sa kanya ng kanyang ate Brenda. Hindi kapatid ang tingin nito sa kanya kundi kaaway. Kaagaw sa lahat ng bagay, maging sa atensyon ng kanilang mga magulang. 2 taon lamang ang tanda sa kanya ni Brenda. Kaya naman kung titingnan, parang magkaedad lang sila. Ngunit maraming nagsasabing hindi sila magkamukha. Iba ang mukha ni Brenda, samantalang siya, parehong kahawig niya ang kanyang mami at daddy. Ngunit hindi naman yun big deal kay Cassandra. Ang gusto niya ay mahalin siya ng kapatid. Pagka-graduate ng college ng ate Brenda niya, pinili nitong mag-stay sa Amerika at doon mag-aral sa kursong nais nito, habang si Cassandra naman nananatili sa poder ng mga magulang. Isang gabi habang pauwi ang dalaga, ay may isang lalaki ang bigla na lamang humalbot sa kanyang dalang sling bag. Hinabol niyang snatcher, ngunit bigo siyang ito'y maabutan. Pabalik na siya sa kanyang kotse nang makabanggaan niya ang isang lalaki. Familiar sa kanyang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Ito si Byron Alvan, ang sikat na basketball player sa kanilang university. Ngayon lamang niya napagmasdan ng malapitan ng mukha ng lalaki. Ang gwapo pala nito. Sorry miss, hindi kasi kita napansin. Ani ng lalaki. Okay lang, nauutal na sagot ng dalaga. Wait, kilala kita. Di ba ikaw si Cassandra Villamor? Kinilig ang dalaga sa narinig galing kay Byron. Hindi niya inaasahan na kilala pala siya nito. Yes, ako nga yun. Simula ng gabing yun, naging magkaibigan na sila ni Byron hanggang sa niligawan siya nito. Pagka-graduate ng college, tsaka lamang niya sinagot ang binata. Naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon kahit na pareho silang abala sa negosyo ng kanika nilang mga magulang. Ngunit ni minsan, hindi sila nawala ng time para sa isa't isa. 3 taon silang naging magkasintahan bago nila naisipang lumagay sa tahimik at bumuo ng isang pamilya. Para kay Cassandra, siya na ang babaeng pinakamaswerte sa lahat. Dahil nasa kanya na ang lahat, mapagmahal na mga magulang at mapagmahal na asawa. Wala pang 1 taon na kasal sila ni Byron nang umuwi ng Pilipinas ang ate Brenda niya at sa kanilang bahay ito tumuloy. Bagaman nagtataka si Cassandra, pumayag na lamang siya. Iniisip kasi ni Cassandra na baka yun ang chance upang magkalapit silang magkapatid at matutunan siya nitong tanggapin bilang bunsong kapatid.
Bakit ka naman pumayag na dito tumira ang ate Brenda mo? Ayaw ko sana babe, pero baka ito na ang tamang panahon upang magkalapit kaming magkapatid, tsaka ang tagal niyang nanirahan sa Amerika. Bagaman hindi pabor si Byron sa pagtira ng kapatid ni Cassandra, hinayaan niya na lamang. Alam kasi ng lalaki kung gaano kagusto ng asawa na makasundo ang ate Brenda nito. Okay, ano pa ba ang magagawa ko nandito na siya. Sana nga magkaayos na kayo magkapatid. Sana nga babe, yun lang naman ang gusto ko Ang mahalin ako ni ate Brenda bilang kapatid. Hindi yung kaaway ang tingin niya sa akin. Mabait ka babe, kaya alam kong balang araw, makukuha mo rin ang loob ng ate mo. Niyakap niya ang asawa, tsaka ginawa rin ng halik sa mga labi. Nang matapos silang mag-usap na mag-asawa, sinamahan niya ang ate Brenda niya sa magiging kwarto nito. Ito pala ang magiging kwarto mo ate. Feel at home. Ayoko dito. Gusto ko sa guest room. Maarting sagot ni Brenda. Bakit ate? Malaki naman tong kwarto tsaka malapit lang ito sa kwarto naming mag-asawa. Sabi ko nang ayoko dito Maliit ang kwartong to. Ngayon kung ayaw mong ipagamit sa akin ang guest room nyo, di wag. Singhal nito kay Cassandra. Walang nagawa ang babae kundi pagbigyan ng gusto ng kanyang ate. Dinala niya ito sa guest room. Pwede mo na akong iwan dito. Gusto kong magpahinga at ayoko ng istorbo. Pagtataboy nito sa kanya. Sige ate, kung may kailangan ka pwede mo kong puntahan sa kwarto. O di kaya utusan mo na lang ang mga katulong. Ano ka ba naman Cassandra? Bisita mo ako dito kaya obligasyon mo kong asikasuhin. Huwag mong iasa sa mga katulong. Sorry ate, medyo busy din kasi ako sa opisina kaya hindi kita masyadong maaasikaso pero don't worry, binili naman na kita sa mga katulong kaya wala kang dapat na problemahin sa pagtira mo dito. Mahinahong sagot ni Cassandra. Aba dapat lang dahil bisita niyo ko dito. Sige na, lumabas ka na't gusto ko nang magpahinga. Malungkot na lumabas ng guest room si Cassandra. Ilang taon na nanirahan sa Amerika ang ate Brenda niya. Ngunit hanggang ngayon, ganoon pa rin ang trato nito sa kanya. Ang akala pa naman niya kahit kaunti. Na-miss siya ng kapatid pero wala talaga. Hindi niya maramdaman na masaya itong makita siya sa halip na parang galit pa. Samantala sa guest room, hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Brenda nang maalala ang mukha ni Byron. Ngayon lamang siya na-attract sa isang lalaki. Kung nalaman lamang niya na sobrang gwapo pala at yummy ng asawa ni Cassandra, sana noon pa siya umuwi ng Pilipinas. Baka naagaw pa niya ang lalaki sa kapatid. Tumayo ang dalaga at dumungaw sa bintana. Halos manlaki pa ang kanyang mga mata nang makitang nasa swimming pool si Byron at lumalangoy. Bingo! Kapag sinuswerte ka nga naman talaga Brenda, mukhang umaayon sa iyo ang pagkakataon. Ani ng dalaga sa sarili. Samantala, nagulat pa ang lalaki nang bigla na lamang sumulpot sa pool si Brenda. Nakasuot ito ng swimsuits. Nakangiti itong umupo sa gilid ng pool. Pwede bang sumabay mag-swimming? Maarte nitong sabi. Tapos na ako mag-swimming. Ani ng lalaki tsaka mabilis na umahon. Kararating ko lang tapos aalis ka na kaagad. Masarap magbabad sa pool kapag may kasama. Okay lang, sanay naman ako mag-swimming dito sa pool ng mag-isa. Lalo na kapag wala ang asawa ko. Sadyang diniinan ni Byron ang salitang asawa. Napapansin kong iniiwasan mo ko. Bakit Byron? May problema ka ba sa akin? Wala akong problema sa iyo Brenda. Sadyang ganito lang ako. Kung sa tingin mo iniiwasan kita, sorry. Prangkang sagot niya sa dalaga. Bago pa humaba ang usapan, mabilis na niyang tinalikuran ng dalaga. Sa totoo lang, hindi talaga siya komportable na nakatira ito sa kanilang bahay. Kung hindi lang dahil sa kanyang asawa, hindi talaga siya papayag. Unang-una, ayaw niya ng ibang tao sa kanilang bahay. At pangalawa, parang may mali sa kilos ni Brenda. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng dinner. Nagulat pa si Byron nang makipag-unahan si Brenda sa asawa niya sa paglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Masarap yan Byron, try it. Kagatlabi nitong sabi. Sorry pero hindi ako kumakain ng hipon. May allergy kasi ako dyan. Ah, ganun ba? Sorry, eto na lang kare-kare.
Hindi ako kumakain ng kare-kare. Ha? Anong kinakain mo? Pasensya ka na Ate Brenda. Hindi ko nasabi sa iyong may allergy sa hipon si Byron. At sa kare-kare naman ay ayaw niya ng peanut. Dapat sinabi mo. Sayang, nag-effort pa naman akong lutuin to para kay Byron. Ani ng Ate Brenda niya sa galit na boses. Nagkatinginan na lamang silang mag-asawa. Hindi mo kailangang magluto o asikasuhin ako. Nandito naman ang asawa ko na kapatid mo. At isa pa, siya lang ang nakakaalam sa mga kinakain ko. Right, babe? Yes, babe. Huwag ka nang mag-alala ate. Ako na lang ang kakain itong mga niluto mo. Favorite ko ang mga to. Sige, kainin mo hanggang sa bumula ang bibig mo. Bulong ni Brenda. May sinasabi ka ba ate? Wala. Ang sabi ko, sige kainin mo. Masarap yan dahil luto ko. Pasipol-sipol pang lumabas ng banyo si Byron. Katatapos lang niyang maligo. Nagulat siya nang makita si Brenda. Anong ginagawa mo dito, Brenda? Gulat na tanong ni Byron sa dalaga nang makita itong nakahiga sa kama nilang mag-asawa. Hinihintay ka, Byron. Narinig ko kasi sa katulong na overtime ngayon si Cassandra. Baka gusto mo nang kasama. Kagatlabi nitong tugon. Brenda, please. Lumabas ka ng kwarto namin. Hindi magandang tignan na pumapasok ka dito. Lalo na't wala ang kapatid mo. Pagtataboy ni Byron sa dalaga. Relax. Hindi naman malalaman ni Cassandra na pumasok ako dito kung hindi mo sasabihin. Tumayo ang dalaga at naglakad palapit sa kinatatayuan ng lalaki. Nang tuluyan itong makalapit sa kanya, basta na lamang siya nitong hinalikan sa mga labi. Sa labis na pagkagulat, naitulak niya ito. Dahilan upang mapaupo sa sahigang dalaga. Inis itong tumayo at naupo sa gilid ng kama. Bakit Byron? Ayaw mo ba sa akin? Mas maganda naman ako sa asawa mo. Walang masama kung titikim ka ng ibang putahe. Mas fresh at masarap. Malanding sabi ni Brenda. Huwag mo kong itulad sa ibang mga lalaki. Mahal ko si Cassandra. Tapat ako sa kanya. Bago ko pa makalimutang babae ka at kapatid ka ng asawa ko, utang na loob. Lumabas ka na dito. Bahala ka kung ayaw mo. Pero itong tatandaan mo, Byron. Magiging akin ka din. Padabog na lumabas ng kwarto nila ang dalaga. Nanggigigil sa sobrang inis si Byron. Hindi niya sukat akalain na may ganoong ugali ang kapatid ni Cassandra. Dahil sa nangyari, nagpa siya na lamang si Byron na puntahan sa opisina ang asawa. Nagulat pa ito nang dumating siya. Oh babe, bakit nagpunta ka pa dito? Malapit naman na akong matapos. Maya-maya iuwi na ako. Ayoko mag-stay sa bahay. Kapag wala ka, lalo na ngayon na nandun ang kapatid mo. Hihintay na lang kitang matapos para sabay na tayong uuwi. Ang akala ko ba, payag ka na sa pagtira ni Ate Brenda sa bahay. Bakit ngayon parang nagbago ang isip mo? May nangyari ba? Wala naman, pero sana hindi na magtagal sa bahay ang ate mo. Hindi talaga ako komportable na kasama natin siya. Kung ayaw niyang umuwi sa bahay niyo, edi hanapan na lang natin siya ng hotel kahit tayo na ang magbayad. Kaya lang babe, kapag ginawa natin yun, baka sumama ang loob sa akin ni Ate Brenda. At yun ang ayaw kong mangyari. Konting tiis na lang, hindi naman siguro aabot ng 1 buwan sa bahay si ate. Malalim na bumuntong hininga ang lalaki bago tumango sa asawa. Kung hindi lang talaga niya mahal si Cassandra, hindi siya papayag na tumira sa kanila ang ate nito. Samantala, inis na nagtungo sa bar si Brenda. Hindi niya matanggap na tinanggihan siya ni Byron. Ngayon pa lamang siya naging interesado sa isang lalaki at hindi siya papayag na hindi ito makuha. Sunod-sunod niyang nilagok ang tekila na hindi niya namalayan ang paglapit ng isang lalaki. Hinay-hinay lang Brenda, baka malasing ka niyan agad. Narinig niyang sabi ng isang lalaki. Nang magangat siya ng tingin, nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. James? Sambit ng dalaga sa pangalan ng lalaki. Ako nga Brenda, mabuti naman at kilala mo pa ako. So kailan ka pa dumating? Pakailan mo ba? Mataray niyang sagot kay James. Mukhang hindi maganda ang mood mo ngayon ah. Kung may problema ka, pwede mo sa aking sabihin. Malay mo matulungan kita. Lalaki ba ito? Oo, lalaki. At ang bruha kong kapatid. Gusto ko ang asawa niya. Pero mukhang hindi ako type ng lalaking yun. Kwento ni Brenda sa lalaki.
Madali lang yan. Alisin mo ang taong sagabal sa kaligayahan mo. Di ba matagal ka nang inis sa kapatid mong yun? Gago! Masama lang ugali ko pero hindi ako mamamatay tao. Maraming paraan, Brenda, kung gugustuhin mo. Pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko. Kapag may naisip ka na, alam mo kung saan mo ko pupuntahan. Ani James, tsaka siya iniwan. Pagkagaling ng bar, naisipan ni Brenda na umuwi na sa kanilang bahay. Miss na miss niya na ang mga magulang. Kahit hindi niya maramdaman na mahal siya ng mga ito, mahal pa rin niya ang mga magulang. Ngunit natigil ang kanyang paghakbang nang marinig ang usapan ng mga ito tungkol sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngayon, malinaw na ang lahat sa kanya. Sa halip na tumuloy sa pagpasok, bumalik siya ng sasakyan at doon umiyak ng umiyak. Ilang minuto rin siyang umiyak bago kumalma. Pagdating niya sa bahay ni Cassandra, naabutan niyang masayang nagsiswimming ang mag-asawa. Saglit niyang tiningnan ng masama ang kapatid bago umakyat sa kanyang kwarto. Humanda ka, Cassandra. Kukunin ko ang lahat-lahat sa'yo, pati ang pinakamamahal mong asawa. Bulong ni Brenda sa sarili. Ilang oras na nahiga si Brenda bago nagpa siyang tawagan ang number ni James. Isang ring lamang at kaagad naman itong sinagot ang kanyang tawag. Hello James, magkita tayo mamaya sa bar. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tungkol saan? Anito sa kabilang linya. Tungkol sa kapatid ko. Yun lamang at mabilis niyang ibinaba ang tawag. Nang sumapit ang dinner, ay si Cassandra na mismo ang kumatok sa kwarto ng kanyang ate. Pinagbuksan naman siya nito at pinapasok sa loob. May kailangan ka ba sa akin? Mataray nitong tanong sa kanya. Sasabihin ko lang nakakain na tayo ng dinner. Si Byron ang nagluto. Alam mo ba ate, masarap siyang magluto. Kaya nga na-inlove ako sa kanya. Masaya ang kwento niya sa kapatid. Sulitin mo na ang mga araw na kasama mo ang asawa mo. Dahil hindi magtatagal, magiging akin na siya. Anang sa isip ni Brenda. Nang makatapos kumain, napansin ni Cassandra na umalis ang ate niya. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Naglakad-lakad muna siya sa garden bago umakyat ng kanilang kwarto. Bakit ang tagal mong umakyat? Ano bang ginagawa mo sa baba? Tanong sa kanya ng asawa nang makaupo siya sa kama. Wala, naglakad-lakad lang ako sa garden. Ewan ko ba, parang kinakabahan ako na hindi ko mawari kung bakit. Bakit ka naman kinakabahan? Ano ba ang iniisip mo? Ginagap ni Byron ang isang kamay niya at pinisil-pisil yun. Wala naman babe, basta bigla ko na lang itong naramdaman ngayon. Alam mo naman na ayaw ko talaga ng ganitong pakiramdam kasi hindi ako mapakali. Relax ka lang babe, walang mangyayari na kahit na ano. Nandito lang ako sa tabi mo. I love you. Kinikilig na tumango siya sa asawa. Masuyo na itong inangkin ng mga labi niya. Nung una, banayad na halik lamang yun. Ngunit kalaunan, nagiging mapaghanap na. Sa bilis ng pangyayari, namalayan na lamang ni Cassandra na pareho na silang walang mga saplot at malayang dinadama ang init ng kanilang mga katawan. I love you, Cassandra. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko ng ganito. Bulong sa kanya ni Byron habang malayang pinag-iisa ang kanilang mga katawan. Mas mahal kita, Byron. Kahit kailan, hindi ako mawawala sa iyo. Ganting tugon niya sa asawa. Ang hindi alam ng mag-asawa, yun na pala ang huling gabi na magkasama sila at magiging masaya dahil may parating na trahedya na babago ng kanilang mga buhay. Anong pag-uusapan natin tungkol sa kapatid mo? Ani James na hindi inaalis sa bibigang sigarilyo. Gusto kong kidnapin mo si Cassandra. Dalhin mo siya sa malayong lugar. Sa lugar na hindi siya makakatakas at makakabalik sa asawa niya. Seryosong sabi ni Brenda sa lalaki. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Tanong sa kanya ni James na may ngiti sa mga labi. Huwag nang maraming tanong. Basta sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Babayaran kita kahit magkano. Siguraduhin mo lang na malinis at walang sabit ang gagawin mo. Kundi malilintikan ka sa akin. Banta niya sa lalaki. Alam mong malinis akong trumabaho. Minsan hindi ako pumalpak. Kung pera ang pag-uusapan, marami ako niyan. Iba ang gusto kong kabayaran sa trabahong inuutos mo sa akin. Seryosong sagot ng lalaki. Bahala ka,
Basta gawin mo yon sa lalong madaling panahon. Hindi mo ba alamin kung anong kabayaran ang gusto kong makuha galing sa'yo? Nakangising tanong ni James kay Brenda. Ano bang kabayaran ang gusto mo? Sabihin mo para malaman ko. Inis niyang sabi sa lalaki. Ikaw Brenda, ang katawan mo ang gusto kong maging kabayaran. Diretsahang sabi ni James na ikinatayo ni Brenda. What? Hindi ako tanga para ibigay sa'yo ang sarili ko. Galit niyang tugon sa lalaki. Ikaw ang bahala, pero hindi ko gagawin ang inuutos mo sa akin. Napakasimpleng bagay lang ng hinihingi ko sa'yo. Bakit hindi mo kayang ibigay sa akin? Natahimik ang dalaga. Sa edad niyang 27, virgin pa siya. Oo, nagka-boyfriend na siya, pero ni minsan hindi siya nagpagalaw sa mga ito. Ang gusto kasi niya ay yung sigurado na talaga siya bago ibigay ang sarili. At gusto niyang ibigay ang sarili kay Byron. Si Byron ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Kaya nakahanda siyang alisin ang balakid sa kanyang kaligayahan. Humiling ka na lang ng iba, James. Wag lang yun. Ayoko ng iba, Brenda. Alam mo namang noon pa, matagal na kitang gusto. Pag-isipan mo mabuti. Bibigyan kita ng 2 araw. Ani James bago tumayo at iniwan siya sa table. Napabugan na lamang ng hangin si Brenda. Si James lang ang makakatulong sa kanya. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, kailangan niyang pumayag sa hinihingi nitong kapalit. Tinawag niya ang lalaki na kinatigil nito sa paglalakad. Tumayo siya at nilapitan ito. Okay fine, pumapayag na ako sa gusto mo. Basta bukas na bukas gawin mo to. Saad ng dalaga. Mukhang atat na atat ka nang mawala sa iyong paningin si Cassandra. Tell me Brenda, anong dahilan mo? Bakit mo to gustong gawin sa sariling kapatid mo? Dahil gusto kong makuha ang lahat ng mayroon siya. Isa lang ang pwedeng maging masaya sa amin at ako yun. Kinabukasan, maagang pumasok sa opisina si Cassandra, habang si Byron naman may dinaanan pang client. Habang binabaybay ni Cassandra ang daan patungong opisina, ay bigla na lamang may van na pumagitna sa kanyang daraanan. Mula roon, bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng bonnet. Naglakad ang mga ito patungo sa kanya at sapilitang binubuksan ang pintuan ng kanyang kotse. Nakaramdam ng takot ang babae, lalo na nang basagin ng lalaki ang salamin ng kanyang kotse. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nahihintakutang tanong ni Cassandra sa 2 lalaki. Sumama ka sa amin ng maayos kung ayaw mong masaktan. Kailangan niyo ba ng pera? Bibigyan ko kayo. Huwag lang niyo kong sasaktan. Pakiusap ni Cassandra sa mga lalaki. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ang kailangan namin ay ikaw. Sagot ng lalaki. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Ano ba ang kasalanan ko sa inyo ni hindi ko nga kayo kilala? Pilit nilalabanan ni Cassandra ang takot ng mga sandaling yun. Wala kang kasalanan sa amin, pero sa taong nag-utos sa amin ay malaki. Ani naman ang isang lalaki. Sinong nag-utos sa inyo? Sino? Galit na tanong ni Cassandra. Ang dami mo namang tanong. Sumama ka na lang sa amin para hindi ka na masaktan. Pilit siyang hinawakan ng 2 lalaki at sapilitang pinababa ng sasakyan. Ngunit nanlaban si Cassandra. Inipon niya ang buong lakas tsaka sinipa sa harapan ang isang lalaki habang ang isa naman malakas niyang iniuntog ang ulo sa manibela ng kanyang kotse. Nagmamadali ang kilos na tumakbo ang babae. Ngunit nakita niya na hinahabol siya ng 2 lalaki. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Ngunit isang sasakyan ang bigla na lamang sumulpot at siya'y sinagasaan. Nang magising si Cassandra ay nasa isang warehouse na siya. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa habang may takip ang bibig niya. Nagsisisigaw siya hanggang sa pumasok ang isang matangkad na lalaki. May itsura ito at mukhang mayaman base sa pananamit nito. Nilapitan siya ng lalaki at tinanggal ang takip sa kanyang bibig. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Galit niyang tanong sa lalaki. Wala akong kailangan sa'yo. Napag-utusan lang ako ng isang tao na malapit sa'yo. Sinong malapit sa akin ang nag-utos sa'yo? Sino? Si Byron, ang asawa mo Cassandra. Halos manghina ang buong katawan ni Cassandra sa sinabi ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito sa kanya ng sarili niyang asawa. Hindi yan totoo. Hindi. Hindi ito magagawa sa akin ni Byron. Mahal niya ako. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo.
I'm sorry, Cassandra. Pero nagsasabi ako ng totoo. Masakit man pero hindi ka na mahal ng asawa mo at gusto kanyang ipaligpit sa amin. Pakiramdam ni Cassandra ng mga sandaling yun, gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya inaasahan na magagawa ito sa kanya ni Byron. Mahal na mahal siya nito pero bakit gusto siya nitong ipapatay? Wala siyang maisip na mabigat na dahilan upang gawin ito sa kanya ni Byron. Ni minsan, hindi pa sila nag-away o nagkatampuhan, kaya imposible ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Hindi ako naniniwala sa iyo. Alam kong ginagamit mo lang ang asawa ko upang magalit ako sa kanya at magkasira kami. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Choice mo yan, Cassandra. Nang marinig ni Brenda na may tumatawag sa kanyang cellphone, kaagad niya itong sinagot. Si James ang nasa kabilang linya. Bakit ka tumawag? Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo? Kaagad niyang tanong kay James. Nagawa ko na, Brenda. At katulad ng sinabi mo, sinabi ko sa kanya na si Byron ang nag-utos sa amin na kidnapin siya. Good job, James. I-text mo sa akin kung nasaan kayo. Pupunta ako dyan. Gusto kong makita ang paghihirap ni Cassandra. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ni James, abot tenga ang ngiti ni Brenda. Finally, magiging sa akin ka na din, Byron. Wala nang magiging hadlang upang maging akin ka. Ani Brenda sa sarili habang hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Kaagad ngang nagtungo ng warehouse si Brenda upang makita ang kalagayan ni Cassandra. Halos magdiwang siya nang makita itong nakatali ang mga kamay at paa. Sanayin mo na ang sariling nandito, Cassandra, dahil ito na ang magiging bago mong tahanan habang ako masaya sa piling ng asawa mo. Hindi magtatagal, ako na ang magiging bagong asawa ni Byron. Anang isip ng dalaga habang nakatingin pa rin sa kawawang kapatid. So ngayong nagawa ko ng utos mo, kailan ko naman makukuha ang reward ko? Napalingon bigla si Brenda nang marinig ang boses ni James. Huwag kang atat, bukas ng gabi pupuntahan kita sa kondo mo. Mataray niyang sagot. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan, Brenda. Kundi ilalaglag kita sa kapatid mo. Siguro naman, hindi mo gugustuhin na makabalik siya sa asawa niya. Bulong sa kanya ni James. Marunong akong tumupad sa usapan. Bukas ng gabi darating ako sa kondo mo. Basta siguraduhin mong hindi makakatakas ang babaeng yan. Samantala, nag-aalala na si Byron dahil malalim na ang gabi, hindi pa rin umuwi ng bahay si Cassandra. Nalaman din niya sa sekretary nito na hindi ito pumasok ng opisina. Kanina pa niya tinatawagan ng cellphone ng asawa, ngunit hindi makontak. Nag-aalala na siya na baka kung ano nang nangyari rito. Nasa ganoon siyang isipan nang dumating si Brenda at basta na lamang naupo sa kanyang tabi. Hey, bakit parang balisa ka? May nangyari ba? Tanong nito sa kanya. Hindi pumasok ng opisina si Cassandra. Hindi ko rin makontak ang numero niya. Wala din siya sa bahay niyo. Anong oras na hindi pa siya umuwi? Nag-aalala na ako sa kanya. Anya sa dalaga. Baka naman may lalaki ang asawa mo. Ani Brenda na kinatayo ni Byron. Naturingan ka pa namang kapatid ni Cassandra, pero ganyan pala ang tingin mo sa kanya. Para sabihin ko sa'yo, hindi ganoong klaseng babae ang asawa ko na kapatid mo. Kung wala kang matinong sasabihin sa akin, pwede ba iwan mo ko dito? Hindi napigilan ni Byron ang sariling makaramdam ng inis kay Brenda. Sa lahat ng tao na dapat makakakilala kay Cassandra. Ngunit ito pa ang nag-iisip ng masama laban sa kapatid nito. Magdamag niyang hinintay ang pag-uwi ng asawa. Ngunit walang Cassandra na dumating hanggang sa mag-umaga na labis niyang kinabahala. Pagbaba ni Byron, dumiretso siya ng kusina. Naabutan niya si Brenda na nagluluto ng agahan. Halos hindi niya matingnan ng dalaga. Paano ba naman? Halos lumuwa na ang dibdib nito sa suot nitong dress at hindi lang yun, halatang wala itong suot na panloob. Kamuntik pang mapamura ang lalaki nang maglakad ito palapit sa kanya. Na para bang hindi nito alintana ang suot kahit na nandoon siya. Malapit nang maluto ang breakfast natin. Tinanong ko si Manang Milda kung anong paborito mong kainin sa umaga. Narinig niyang sabi ni Brenda. Wala akong ganang kumain. Nawawala ang asawa ko na kapatid mo, Brenda. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Of course, nag-aalala ako kay Cassandra. Pero hindi porkit nawawala siya, hindi na ako kakain.
At saka malaki na yun. Alam niya na ang gagawin. Baliwala nitong sagot. Anong klaseng kapatid ka? Alam mo Brenda, kung ikaw hindi nag-aalala sa kapatid mo, pwes ako nag-aalala sa asawa ko. Ani Byron, tsaka tinalikuran si Brenda at naglakad palabas ng kusina. Naiwan namang nagpupuyo sa inis si Brenda. Magiging akin ka din Byron. Malapit na dahil malapit nang mawala ang pinakamamahal mong asawa. Bulong niya sa sarili. Dinampot niya sa lamesa ang cellphone at tinawagan ng numero ni James. Sunugin mo ang warehouse. Siguraduhin mong magiging abo na lamang ang katawan ni Cassandra. Ani Brenda kay James. What? Sigurado ka ba dyan Brenda sa sinasabi mo? Tila hindi makapaniwalang tanong ni James sa kabilang linya. Seryoso akong tao. Ni minsan, hindi ako nagbiro at mas lalong hindi ako marunong magbiro. Gusto ko bago sumapit ang hapon, puputok sa buong pahayagan at telebisyon ang pagkamatay sa sunog ni Cassandra Villamor. Dagdag pa ni Brenda. Hindi naman makapaniwala si James na kayang ipasunog ni Brenda ang sariling kapatid nang dahil lamang sa isang lalaki. Matagal niya nang kilala ang dalaga at matagal na din siyang may tinatagong pagtingin dito. Ngunit sa nakikita niya ngayon sa pag-uugali ni Brenda, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Nawalan siya bigla ng amor sa dalaga. Tama ba ang narinig ko, boss? Susunugin natin ang warehouse na to kasama ang babaeng yun? Ani Bruno na isa sa mga tauhan ni James. Oo, yun ang gusto ni Brenda at kailangan natin siyang sundin. Kung susunugin natin ang babaeng yan, baka naman pwedeng tikman muna natin. Ani Bruno na nakangisi. Inis niyang binatukan ng lalaki tsaka pinaalis sa kanyang harapan. Oo, masama ang ugali niya at pumapatay siya ng mga taong masasama. Pero hindi siya mahilig sa babae, maliban na lamang kung gusto niya ito. Pagsapit nga ng hapon, isinagawa ni na James ang pagsunog sa warehouse kasama si Cassandra. Pero bago yun, nilapitan muna niya ang babae at kinausap. Paano ba yan Cassandra? Iniutos na sa amin ni Byron na sunugin ang warehouse na to kasama ka. Masakit na malaman na sarili mo mismong asawa ang may gustong mawala ka dito sa mundo. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Byron at hindi niya hayaang masaktan ako. Dati yun, pero hindi na ngayon dahil pinagpalit ka na niya kay Brenda sa kapatid mo. Oh sorry, nadulas ako. Hindi mo pala alam ang tungkol sa kanilang dalawa. Ano ang tungkol kay Byron at Ate Brenda? Nagkakamabutihan na silang dalawa habang ikaw ay nandito. So paano ba yan Cassandra? Ikumusta mo na lang kami sa kabilang mundo. Ani James, tsaka siya nito iniwan. Ilang saglit pa ay naamoy na ni Cassandra ang amoy usok na nanggagaling sa labas ng warehouse. Panginoon, ito na ba ang katapusan ko? Bakit mo to nagawa sa akin Byron? Ani Cassandra habang lumuluha. Hindi nga nagtagal, kumalat ang apoy sa buong warehouse. Tahimik na nanalangin habang umiiyak si Cassandra hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Pero bago yun, naramdaman niyang may bumuhat sa kanya. Samantala, patakbong nilapitan ni Brenda si Byron habang umiiyak. Nagtaka naman ng lalaki nang makita itong umiiyak. Bakit ka umiiyak? Byron, si Cassandra. Hindi natuloy ng dalaga ang sasabihin dahil bigla na lamang itong hinimatay. Mabuti at maagap siyang nasalo ng lalaki. Ngunit nahinto sa pagbuhat si Byron nang makita ang cellphone nitong hawak-hawak. May pinapanood itong news pero nanlaki ang kanyang mata nang makita ang pangalan ni Cassandra. Cassandra? Sambit niya sa pangalan ng asawa. Mabilis niyang kinuha ang cellphone ni Brenda at pinanood ang balita. No, hindi to totoo. Hindi mo ko pwedeng iwan Cassandra. Hindi! Sigaw ni Byron habang unti-unting nangihina at napaupo sa damuhan. Ilang minuto ding nakaupo sa damuhan ng lalaki at nang mahimasmasan, nagmamadali itong nagtungo ng garahe at sumakay ng kotse. Pupuntahan niya ang warehouse kung saan nangyari ang sunog. Pagdating niya doon ay marami ng tao, may mga bumbero at ambulansya. Nakita niyang may isinasakay na isang bangkay. Dali-dali niya itong nilapitan. Pwede ko bang makita ang bangkay? Ani Byron. Sir, kahit makita mo ang bangkay ay hindi mo rin ito makikilala. Sunog na sunog ang buong katawan niya. Ani ng lalaking kanyang kausap. Kahit na, titingnan ko lang.
Sa loob, wala na bang tao doon? Ang asawa ko, nakita niyo ba siya? Iisang bangkay lang ang nakita namin sa loob. Wait, kayo ba si Mr. Byron Alvan? Ang asawa ni Cassandra Villamor Alvan? Yes, ako nga yun. Malungkot na tumingin sa kanya ang lalaking kausap. Maya-maya, may iniabot ito sa kanya. Nang tingnan ni Byron ay ang wedding ring nila ng asawa. Yan po ang nakita namin sa bangkay. Kaya nalaman namin siya si Cassandra Villamor. Sa loob kasi ng wedding ring ay may nakaukit na pangalan ni Cassandra na may nakalagay na puso. Pinasadya niya yun para sa asawa. Tanda ng kanyang wagas na pagmamahal sa babae. Napahagulgol na lamang si Byron habang hawak-hawak ang wedding ring ng asawa. Maya-maya pa, tinanggal niya ang telang nakatakip sa katawan ni Cassandra. Sunog na sunog ang mukha nito, maging ang buong katawan. Umiiyak niyang niyakap ang asawa. Bakit ito nangyari sa iyo, Cassandra? Sinong walang puso ang gumawa nito sa iyo? Ani Byron sa bangkay ng asawa. Samantala sa di kalayuan, abot tenga naman ang ngiti ni Brenda. Kitang-kita niya ang pagluluksa ni Byron sa pagkamatay ni Cassandra. Kamuntik pang mapatili si Brenda nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran si James. Nagawa ko ng pinag-uutos mo. Siguro naman oras na upang makuha ko ang reward ko. Pinandilatan ito ni Brenda ng mga mata. Okay, fine. Labag man sa kalooban ng dalaga, sumama siya sa kondo ni James upang ibigay ang hinihingi nitong kapalit. Pagkasara pa lang ng pintuan, kaagad ng inangkin ng lalaki ang kanyang mga labi. Walang nagawa si Brenda, kundi ang ipaubaya ang katawan kay James. Nang matapos siya nitong angkinin, mabilis siyang bumangon at isinuot ang mga damit. Bayad na ako sa iyo, James. Siguro naman hindi mo na ako gagambalain. Ang usapan ay usapan. Marunong akong tumupad, Brenda. Salamat sa masayang gabing to. Hindi ko in-expect na ako ang unang lalaki sa buhay mo. Sa halip na sumagot ang dalaga, padabog itong lumabas ng kondo ni James. Hindi niya ginusto ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung may ibang choice lang talaga siya, never niyang ipagkakaloob ang sarili sa lalaki. Pagdating ng bahay, kaagad dumiretso ng banyo ang dalaga. Diring-diri siya sa kanyang sarili. Ngunit okay lang. Ang mahalaga, wala na sa buhay niya si Cassandra. Isang oras din siyang nagbabad sa bathtub bago nagdesisyong lumabas ng banyo. Kahit paano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw lamang pinaglamayan ng bangkay ni Cassandra. Napagdesisyonan ng mga magulang nito, maging ni Byron, na ipalibing kaagad. Labi silang nasasaktan sa tuwing nakikita ang sinapit ni Cassandra sa kamay ng walang pusong taong gumawa noon sa kanilang anak. Nang matapos ang libing, nauna nang umuwi ang mga magulang ni Cassandra habang nagpaiwan naman doon si Byron. Ang daya-daya mo naman, babe. Bakit iniwan mo ko kaagad? Ang dami pa nating mga pangarap ang hindi natutupad. Paano na ako ngayon na wala ka na? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Umiiyak na ani ng lalaki. Samantala nang magising si Cassandra ay nasa malawak na siyang kwarto. Hindi na din nakatali ang kanyang kamay at paa. Inilibot niya ang mga mata sa buong kwarto. Malaki ito at pangmayaman. Nasaan ako? Tanong ng babae sa sarili. Upang masagot ang kanyang tanong, dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palapit sa pintuan. Nang pihitin niya ang doorknob, hindi ito nakalak. Malayang nakalabas ng kwarto ang babae. Maingat siyang bumaba ng hagdanan nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Nang lingunin niya kung sino, nanlaki bigla ang kanyang mga mata. Ikaw? Gulat niyang tanong sa lalaki. Sorry kung nagulat kita, Cassandra. Hinawakan ng lalaki ang isang kamay niya upang siya'y alalayan, ngunit mabilis niyang iniwas ang kamay. Nasaan ako? Saan mo ko dinala? Relax. Wala akong gagawing masama sa'yo. Bagkus siniligtas pa kita sa sunog. Kung ganun, ikaw ang nagligtas sa akin. Di ba tauhan ka ni Byron? Pero bakit mo ko niligtas? Naguguluhang tanong ni Cassandra sa lalaki. Sabihin na lang natin na hindi kaya ng konsensya ko ang pumatay ng kawawang babaeng walang kalaban-laban. Marami akong gustong sabihin sa iyo, Cassandra. Pero bago yun, kumain ka muna. Alam kong nagugutom ka na. Nagpatianod na lamang si Cassandra sa lalaki. Pinaghanda siya nito ng pagkain,
ngunit wala siyang ganang kumain. Wala akong ganang kumain. Sabihin mo sa akin ang gusto mong sabihin. Makikinig ako sa'yo. Kailangan mong kumain at magpalakas kung gusto mong makaganti sa taong gustong pumatay sa'yo. Napatingin bigla si Cassandra sa mukha ng lalaki. Sino? Ang walang yakong asawa? Hindi, Cassandra. Hindi si Byron ang nasa likod nito. Naguguluhan ako. Ang sabi mo sa akin, si Byron ang utak ng lahat. Pero ngayon sinasabi mong hindi siya. Sino ba talaga? Sabihin mo sa akin ang totoo. Isang taong malapit sa iyo na may malaking inggit at gusto niyang agawin ang lahat na mayroon ka, maging ang asawa mo. Si Ate Brenda ba ang tinutukoy mo? Tumango ang lalaki bilang sagot. Hindi naman makapaniwala si Cassandra na kaya siyang ipapatay ng sariling kapatid. Oo, hindi sila okay simula pa pagkabata. Pero magkapatid sila. Bakit ganoon? Buong buhay niya, gustong-gusto niyang mapalapit sa kapatid. Ni minsan, hindi nito pinaramdam sa kanya na kapatid siya. Bagkus kaaway ang tingin nito sa kanya. Kaya pa niyang tanggapin yun. Pero ang ipapatay siya nito, yun ang hindi niya matanggap. Paano mo nakilala si Ate Brenda? Since high school, nagkakilala kami sa isang party na kapwa namin friend. Actually, niligawan ko nga siya pero binasted niya ako. Then itong nakaraang araw, hindi sinasadyang nagkita kami sa bar. Akala ko nang inutusan niya ako'y gusto ka lang niyang mawala sa landas niya para masolo ang asawa mo at ang mga magulang ninyo. Pero isang araw, tinawagan niya ako at sinabing sunugin ko ang warehouse kasama ka. Aaminin ko hindi ako mabuting tao, pero masama lang ang pinapatay ko. Yung mga taong walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Kaya nagbago ang isip ko. Binalikan kita at pinalabas ko na patay ka na upang maniwala si Brenda na nagtagumpay ang kanyang plano. Anong ibig mong sabihin? Na pinalabas mong patay ako? Inutusan ko ang mga tauhan ko na magnakaw ng bangkay sa morgue at ilagay sa warehouse upang kapani-paniwala na ikaw nga ang bangkay na yun. At inilagay ko doon ang wedding ring mo. Ang pagkakaalam nila ngayon ay patay ka na, Cassandra. Malamang sa mga oras na to, kumikilos na si Brenda upang mapas sa kanya ang asawa mo. Kung gusto mong maghiganti sa kapatid mo, magpalakas ka at willing akong tulungan ka. Naguguluhan ako. Kailan pa nagkagusto si Ate Brenda kay Byron? Iyon ang hindi ko alam. Basta ang sinabi lang niya sa akin, gusto niya si Byron at gusto niyang masolo ang atensyon ng mga magulang ninyo. Kaya sinabi niya sa akin na sabihin ko sa iyo na ang asawa mo ang utak ng lahat upang magalit ka at kasuklaman mo siya. Napakasama niyang kapatid. Hindi ako papayag na maagaw niya sa akin ang asawa ko. Ani Cassandra sa galit na boses. Kaya magpalakas ka, Cassandra. Kapag handa ka ng balikan ng kapatid mo, nandito lang ako sa likuran mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Handa na ako na balikan sa Ate Brenda at singilin siya sa mga kasalanan niya sa akin. Sorry, Cassandra, pero hindi pa sa ngayon. Kapag lumantad ka kaagad, masasayang ang pinaghirapan ko. Remember, patay ka na sa paningin ng lahat. Kung hindi ngayon, kailan ako lalabas? Kapag tuluyan niya nang naagaw sa akin ng asawa ko? Exactly. Papaniwalain mo si Brenda na totoong patay ka na. Hayaan mo siyang makuha ang asawa mo. Tsaka ka lumantad kapag may alas ka ng hawak laban sa kanya. Alas? Anong alas naman yun? Sa ngayon hindi ko pa alam kung anong magiging alas mo sa kanya. Habang nandito ka, mag-isip ka ng mga bagay na pwede nating magamit na alas laban sa kanya. Saglit na natahimik ang babae. Maya-maya, bumuntong hininga ito. May katwiran ng lalaki. Kailangan may hawak siyang alas bago lumantad nang sa ganun, makaganti kaagad siya sa kapatid niya. Hindi niya mapapalampas ang ginawa nito sa kanya. Daig pa nito ang ibang tao. Sinong matinong kapatid ang gugustuhin ipahamak ang sariling kapatid? Maliban na lamang kung hindi sila magkadugo. Pero imposible yun. Totoong magkapatid sila ni Brenda. Iisa lang ang pinagmula nila. Sadyang kinain lamang ito ng inggit at galit, kaya hindi na ito makapag-isip ng tama. Pinili nitong maging masama upang makuha nito ang nais nitong makuha. Ngunit hindi siya papayag na magtagumpay ito. Darating ang araw na babawiin niya si Byron at magiging masaya ulit sila. Kung nakinig lamang siya sa asawa na wag nang patirahin sa bahay nila ang kapatid, hindi sana nangyari lahat ng to. Pero wala, hindi siya nakinig. Pinairal niya kasi ang pagmamahal sa kapatid niya.
Sige, pumapayag na ako sa naisip mong ideya. Pero gusto kong makita ang asawa ko kahit sandali lang. Pakiusap niya sa lalaki. Delikado ang gusto mo. Baka may makakita sa'yo. Pero sige, gagawan ko ng paraan. Sa ngayon ay kumain ka na muna. Pagkatapos kumain ni Cassandra, pinagpahinga na siya ni James sa kwarto habang ito naman kausap ang mga tauhan. Nalaman niyang galing sa mayamang pamilya si James. Parehong doktor ang mga magulang nito. May sariling hospital. Maging ang dalawang kapatid ni James ay mga doktor din. Tanging ito lang ang naiiba sa magkakapatid. Iba ang hilig ng lalaki. Yun ay ang pumatay ng masasamang tao na labis na kinagagalit ng mga magulang nito. Kilalang respetadong pamilya ang mga Hernandez. Kaya naman, malinis trumabaho ang lalaki. Pagsapit ng hapon, kinatok siya sa kwarto ni James. Sinabi nitong lalabas sila. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Ang akala ko ba gusto mong makita ang asawa mo? Oo nga, gusto ko makita si Byron. Pero ang sabi mo, di ba, baka may makakita sa akin at... Kaya nga kailangan mong magsuot ng sombrero. Then, bumili din ako ng wig para sure na hindi ka nila makikilala. Salamat. Bago nga kumagat ang dilim, ay umalis sila at nagtungo sa kanilang bahay upang makita ang asawa. Ngunit hindi nagustuhan ni Cassandra ang nakita. Habang abala si Byron sa pag-iinom, umaaligid naman ang ahas niyang kapatid. See? Tama ako ng hinala na kumikilos na si Brenda para makuha ang asawa mo. Walang iya siya. Ang kapal-kapal ng pagmumukha niya. Pagkatapos ko siyang patirahin sa bahay ko, ito pa ang igaganti niya sa akin. Relax ka lang, Cassandra. Makakaganti ka din sa kapatid mo. Sa ngayon, kailangan mo pag-isipan ng magiging hakbang mo laban sa kanya. Dapat handa kang gawin ito. Sa paghihiganti, walang kapakapatid o kadugo. Kailangan buo ang loob mo at matapang ka. Payo sa kanya ni James. Samantala, simula nang mamatay si Cassandra, ay wala nang ginawa si Byron kundi ang maglasing. Hindi na nga ito pumapasok sa opisina. Nalabis na kinagagalit ng papa nito. Umayos ka nga, Byron. Hindi pa katapusan ng mundo. Oo, wala na si Cassandra. Pero wag mong sayangin ang buhay mo nang dahil lamang sa hindi ka makamove on sa pagkamatay ng asawa mo. Galit na sermon ng kanyang papa. Masisisi niyo ba ako, Papa, kung hindi ko matanggap ang pagkamatay ni Cassandra? Siya lang ang nag-iisang babaeng minahal ko. Tapos bigla niya akong iiwan ng basta-basta na lang. Galit niyang tugon. Naiintindihan naman kita, anak. Ang sa akin lang, bata ka pa. Marami ka pang pangarap sa buhay. Hindi magiging masaya si Cassandra sa kabilang buhay kung makikita kanyang ganito. Malumanin itong sabi. Napahagulgol na lamang ang lalaki habang hawak-hawak ang larawan ng asawa. Hindi niya matanggap na patay na ito. Umaga hanggang gabi ay pag-iinom lamang ang ginagawa ni Byron. Halos hindi na ito kumakain dahilan upang ito'y mangayayat. Maging ang sariling katawan, napabayaan na din ito. Isang umaga, nagising si Byron na masakit ang ulo. Epekto marahil ng alak. Akmang babangon na sana siya nang makita si Brenda nakatabi sa kama. Wala itong kahit anong saplot. Anong ibig nitong sabihin? Bulalas ng lalaki dahilan upang magising si Brenda. Hindi mo ba naalala ang nangyari sa atin kagabi? May nangyari sa atin, Byron. Pinilit mo ako makipagtalik sa iyo kahit na ayoko. Wala akong laban sa lakas mo. Kaya kahit ayoko, wala akong nagawa kundi ang ibigay ang gusto mo. Umiiyak nitong kwento sa kanya. What? No! Hindi yan totoo. Imposibleng may mangyari sa atin. Pagtanggi ng lalaki. May nangyari sa atin, Byron. Malamang hindi mo naalala kasi nga lasing na lasing ka. Ang akala mo kasi, ako si Cassandra. Kaya hindi mo napigilan ng sarili mo na angkinin mo ko. Kwento pa ng dalaga. Pilit inaalala ni Byron ang mga nangyari. Ngunit wala talaga siyang maalala na ginalaw niya ang dalaga. Akmang tatayo na sana siya nang makita ang mga mantsa ng dugo na nagkalat sa puting bedsheet. Ang tanga-tanga mo, Byron. Galit niyang sabi sa sarili. Ano, Byron? Naniniwala ka na ba sa akin na ginalaw mo ko? Ikaw ang unang lalaki na katalik ko. Ikaw ang nakakuha sa aking pagkababae. Umiiyak na ani ng dalaga. Hindi ko alam, Brenda. Wala talaga akong maalala. Giit pa ni Byron. So ano,
Wala kang gagawin pagkatapos mo kong galawin. Hindi ako papayag na hindi mo ko pakasalan, Byron. What? Kasal? Okay ka lang ba, ha, Brenda? Wala pang 1 buwan na kamamatay ng asawa ko, na kapatid mo, tapos gusto mong pakasalan kita? Nag-aapoy ang mga matang sabi niya sa dalaga. Wala akong pakialam kung kakamatay lang ni Cassandra. Ang gusto ko, pakasalan mo ko. Kung hindi mo ko papakasalan, mapipilitan akong idemanda ka ng rape. Banta sa kanya ni Brenda. Labag man sa kalooban ng lalaki, napilitan itong pakasalan sa West si Brenda upang hindi malagay sa kahihiyan ang kanilang pangalan. Kahit pinakasalan niya ang babae, hindi niya ito matututunang mahalin. Tanging si Cassandra lamang ang nag-iisang babaeng nagmamay-ari sa kanyang puso. Makalipas lamang ang 2 buwan, masaya nitong ibinalita na ito ay buntis, ngunit wala siyang maramdamang excitement. Kahit asawa niya na si Brenda, hindi na ulit ang nangyari sa kanilang dalawa, kahit magkatabi sila sa iisang kama. Para sa kanya, asawa lamang niya ito sa papel. Ngunit sa kanyang puso't isipan, mananatiling si Cassandra ang laman nito. Hindi nagtagal, normal na isinilang ni Brenda ang kanilang anak, isang malusog na baby boy. Weird man, pero walang maramdamang lukso ng dugo si Byron. Siguro dahil hindi niya mahal ang ina nito, at nang nabuo ito, walang pagmamahal na kasama. Makalipas ang 2 araw, nakalabas kaagad ng hospital si Brenda. Isang umaga habang kumakain sila ng agahan, patakbong lumapit ang yaya ng kanilang anak. Umiiyak ito na labis nilang pinagtaka. What happened, yaya? Kaagad na tanong ni Byron sa yaya ng anak. Sir, ma'am, si Baby Junior, basta na lamang nawala sa stroller. Iniwan ko lang siya saglit sa garden. Pagbalik ko ay wala na siya doon. Umiiyak na sabi ng yaya. Tonta! Kaya nga kita kinuhang yaya ng anak namin para alagaan mo siya, hindi para pabayaan. Hanapin mo ang anak ko, kundi papatayin kitang babae ka. Sigaw ni Brenda sa yaya. Pwede ba huminahon ka nga muna, Brenda? Huwag mong sisihin si yaya. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Ang mabuti pa, magtulong-tulong tayo sa paghahanap para mabilis nating mahanap ang anak natin. Ani Byron sa babae. Tinawag ni Byron ang security ng subdivision upang sabihin ang nangyari. Nirequest din niyang makita ang CCTV. Nakita sa CCTV na may kumuha sa anak nila, ngunit hindi matukoy kung sino. Nakasuot ito ng jacket na itim at bonnet. Tanging mata lang ang nakikita. May kaaway po ba kayo, sir, o kagalit? Tanong sa kanya ng security guard. Wala akong kaaway o kagalit. Naku, baka sadyang kinidnap ang anak nyo at ipapatubos ito sa inyo ng malaking halaga, sabi pa ng gwardya. Samantala sa mansyon ng mga Hernandez, karga-karga ni Cassandra ang anak ni Brenda. Wala siyang balak saktan ng bata. Ang gusto lang niya, may alas siya laban sa kapatid. So Cassandra, handa ka na bang lumantad bilang Brenda Villamor, ang asawa ni Byron at ina ni Baby Junior? Tanong sa kanya ni James. Handang-handa na ako, James. Humanda sa akin si Brenda. Lahat ng sakit na pinaramdam niya sa akin, ibabalik ko sa kanya na may kasamang interes. Humarap sa malaking salamin si Cassandra. Pinagmasdan ang bagong muka. Siya na ngayon si Brenda, ang puputol sa kasamaan ng totoong Brenda. 2 months ago nang isagawa ang plastic surgery niya. Ilang linggo din niyang pinag-isipan ng bagay na iyon. Tama si James, mas malaya siyang makakagalaw kung gamit niya ang mukha ni Brenda. Kaya naman pumayag siya sa gusto nitong gayahin niya ang mukha ni Brenda. Dahil magaling ang kapatid nito, kaya naman tagumpay ang ginawang surgery sa kanya. Ganyan nga, Cassandra. Kailangan mo maging matapang kung gusto mong makaganti sa kapatid mo. So kailan ka uwi sa bahay ninyo? Bago sumapit ang hapon, uuwi ako kasama ang anak ni Brenda. Nai-report na nga ng mag-asawa ang pagkawala ng kanilang anak. Hinihintay din nila ang tawag ng mga kidnapper. Ngunit maghahapon na, wala namang tumatawag sa kanila. Ano nang gagawin natin ngayon, Byron? Nasaan na ang anak natin? Ani Brenda sa nag-aalalang boses. Magdasal na lamang tayo na ligtas si Baby Junior. Kung totoong ang kinidnap ang anak natin, hindi matatapos ang araw na ito. Tatawag sila upang humingi ng pera. Paakyat na sana ng kwarto si Brenda nang makatanggap ng text galing sa hindi kilalang number. Nakalagay sa text na kung gusto niyang makita ang anak, pumunta siyang mag-isa sa address na nakalagay doon.
Nagmamadaling nagtungo ng garahe ang babae at sumakay ng kotse. Nang makarating sa address na nakalagay ay isa itong warehouse. Akmang papasok na sana sa loob si Brenda nang bigla na lamang may pumukpok sa kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagising si Brenda na nakatali ang kanyang kamay at paa. "Mga hayop kayo! Pakawalan ninyo ako dito!" Sigaw niya. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng yabag papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sarili sa babaeng kaharap niya ngayon. "Sino ka?" Asik niya sa kamukhang babae. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Brenda, ang iyong anino." Nang aasar na sagot ni Cassandra. "Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pakawalan mo ko dito. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Sigaw sa kanya ni Brenda. "Sorry pero wala kang anak. Anak namin to ni Byron at ikaw, dito ka na mabubulok." "Walang ya ka. Kung sino ka mang impostor ka, humanda ka sa akin oras na makatakas ako dito." Banta sa kanya ni Brenda. Ang tanong, kung makakatakas ka pa dito? Good luck sa bago mong mansyon, Brenda. Sa ngayon, uuwi na ako sa bahay namin ng asawa ko kasama ang anak namin. Ani Cassandra, tsaka tinalikuran ng kapatid. Naiwan namang nagpupuyo sa matinding galit si Brenda. Hindi niya matanggap na may impostor na babae ang bigla na lamang dumating at sisirain ang pinaghirapan niya. Hinatid siya ni James sa labas ng subdivision. Nakangiti siyang nagpasalamat sa lalaki. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin, James. Pangako, aalagaan ko ang anak mo. Sa oras na matapos ang lahat, ibabalik ko siya sa iyo. Ikaw ang higit na may karapatang mag-alaga sa kanya, kaysa kay Brenda na puro kasamaan ang alam." "Salamat din, Cassandra. Alam ko namang hindi mo pababayaan ang anak ko. Kahit magkapatid kayo ni Brenda, ay malayong-malayo ang pag-uugali ninyo." Yes, alam nila ni James na hindi anak ni Byron ang bata. Nang malaman kasi ni James na buntis si Brenda, ay kumilos na ito. Pagkapanganak ng kapatid niya, kaagad na pina-DNA test ni James ang baby. Malakas kasi ang kutob na ito ang ama ng bata at hindi si Byron. At hindi nga ito nagkamali ng kutob. Karga ang baby, bumaba ng kotse si Cassandra. Handa na siyang makita muli ang asawa. Pagkapasok ng bahay, kaagad siyang sinalubong ni Byron. "Kasama ko na si Baby Junior," anya sa lalaki. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Byron ang nararamdaman nang dumating si Brenda. Pakiramdam niya, hindi ito si Brenda na kanyang asawa. Parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam nang ito ay makita. Upang makumpirma ang nararamdaman, niyakap niya ang babae. Pinakiramdaman niya ang kanyang puso. Kay lakas ng tibok nito, kasing lakas kapag kasama niya si Cassandra. Simula ng araw na yun, nag-iba na ang pakikitungo ni Byron sa asawa. Ewan pero parang si Cassandra talaga ito kapag nakatalikod. Dahil dito, unti-unti na siyang nagiging masaya sa piling ng babae. Hanggang isang gabi, may nangyari sa kanila. Habang inaangkin niya ang babae, ay si Cassandra talaga ang kanyang nakikita. Hindi niya alam kung nababalo na ba siya o ano. Basta yun ang nakikita ng mga mata niya at nararamdaman ng kanyang puso. Samantala sa warehouse, hirap na si Brenda. Ilang linggo na rin siyang nandoon ni hindi siya pinapakain ng tama. Ngunit isang araw, nalaglag ng bantay ang susi. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang makatakas sa warehouse. Sa awa ng Diyos, tagumpay siyang nakatakas. Kaagad siyang nagabang ng taxi at nagpahatid sa kanilang bahay. Nanlaki pa ang mata niya nang makita si Byron kasama ang anak niya at ang babaeng kamuka. Nagulat pa si Byron nang siya ay makita. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ng babaeng impostor. "Ako ang asawa mo, Byron. Ako ang totoong Brenda." Ani Brenda sa asawa. "No, Byron. Ako si Brenda at ako lang ang asawa mo." Ani naman ni Cassandra. "Sinungaling ka. Isa kang impostor." Sigaw ni Brenda kay Cassandra. Naguguluhan naman si Byron. Hindi alam kung sino ang totoong Brenda sa dalawang babae. "Sa akin ka maniwala, Byron. Ako to si Brenda ang asawa mo." Giit pa ni Brenda sa asawa habang nakangiti lang si Cassandra. Muling pinagmasdan ni Byron ang dalawang babaeng kaharap. Sa huli
Ang Brendang kasama niya ang kanyang pinili. Umalis ka na. Hindi ikaw ang asawa ko. Ani Byron kay Brenda. No, Byron. Ako to, ang totoong Brenda. Sa akin ka maniwala, hindi sa babaeng yan. Giit pa ni Brenda sa lalaki. Narinig mo ang sinabi ng asawa ko. Umalis ka na at pwede ba wag mong guluhin ang buhay naming mag-asawa? Walang yakang impostor ka. Mga agaw ka ng asawa. Sa gulat ni Cassandra, basta na lamang siyang sinugod ni Brenda at hinila ang mahaba niyang buhok, ngunit hindi siya magpapatalo dito. Buong lakas niya itong itinulak sa swimming pool. Nang hindi pa makontento, sinugod niya ito doon at nakipagsabunutan pa. Kung hindi pa umawat si Byron, ay isa sa kanila ang manghihiram ng muka sa aso. Tinawag ni Cassandra ang guard at sinabihang ilabas si Brenda na kaagad namang tumalima. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako? Sigaw ng babae. Pasensya na ma'am, sumusunod lang kami sa utos. Wika ng gwardya. Humanda ka sa aking babae ka. Sa oras na malaman ko kung sino ka, sisirain ko yung pagmumukha mo. Pahabol pa ni Brenda. Don't worry, nakahanda naman ako sa muli nating paghaharap, Brenda. Tugon ni Cassandra, tsaka pinagsarahan ng gate ang kapatid niya. Hindi naman malaman ni Brenda kung saan siya patutungo. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanilang bahay. Tsak, hindi rin siya paniniwalaan ng kanyang mga magulang. Iisang tao lang ang naiisip niyang makakatulong sa kanya. Walang iba kundi si James. Kaagad siyang nagtungo sa condo unit nito sa Makati. Ikaw pala, Brenda, mukhang naligaw ka ata dito. Kailangan ko ng tulong mo, James. May babaeng impostor ang nagpapanggap bilang ako. Nang dahil sa kanya, ayaw akong paniwalaan ni Byron. James, please tulungan mo ko. Kunin mo ang babae at dalhin mo siya sa akin. Ngunit nagtaka si Brenda nang umiling si James. I'm sorry, Brenda, pero hindi pwede. Nagbago na ako at ayoko nang gumawa ng masama. What? Ano to? Tinatanggihan mo ko? Kung gusto mo ang katawan ko, willing akong ibigay ulit sa'yo. Tulungan mo lang ako, please. Desperadang sabi ng babae. Sorry, Brenda, pero ayoko na sa katawan mo. Tsaka nakakuha na kita kaya wala ka ng silbi sa akin. Akmang sasampalin sana niya ang lalaki nang maagap nitong hinawakan ng kamay niya na kinaaray ni Brenda. Umalis ka na dito, Brenda. Bago ko pa makalimutang babae ka. Pagtataboy sa kanya ni James. Walang yaka, James. Pagkatapos ng lahat, ito lang ang gagawin mo sa akin. Mas walang yaka, Brenda. Dahil sarili mong kapatid ay pinasunog mo. Hindi ko siya kapatid, kaya tama lang ang ginawa ko sa kanya. Oo, James. Hindi ko kapatid si Cassandra. Ampun lang ako ng mga Villamor. What? Hindi mo kapatid si Cassandra? Kailan mo pa nalaman na ampun ka lang ng mga Villamor? Nang gabing nagkita tayo sa bar. Pagkagaling ko ng bar, umuwi ako sa bahay namin. Ngunit narinig ko sina mama at papa na nag-uusap tungkol sa akin na ampun lang ako. Napulot lang nila ako sa basurahan, James, na hindi nila alam kung sino ang mga magulang ko. Dahil sa natuklasan kong yun ang nag-udyok sa akin upang gawan ng masama si Cassandra. Inaamin ko na simula pagkabata, mainit na talaga ang dugo ko sa kanya. Pero ni minsan hindi sumagi sa isipan ko na patayin siya. Pero nagbago ang lahat nang malaman kong ampun ako at tumiibig ako sa asawa niya. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Brenda. Kinupkup ka nila at tinuring na tunay na anak. Tapos kasamaan lang ang igaganti mo sa kanila. Alam ko naman yon, James. Anong magagawa ko kung nilamon na ako ng galit at inggit? Magsisi ka man ay huli na ang lahat. Nagawan mo na ng masama si Cassandra. Si Cassandra na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ka, pero anong ginawa mo? Sising-sisi si Brenda sa ginawa sa kapatid. Oo na, inaamin na niyang masama siyang kapatid at walang utang na loob. Tao lang naman siya na nagmahal at naligaw ng landas. Samantala, nagdesisyon si Cassandra na sabihin na ang lahat kay Byron. Ayaw niyang maglihim sa asawa. Pwede ba kitang makausap? Sure. Umusod ito upang nakaupo siya sa tabi nito. Anong nararamdaman mo sa tuwing kasama mo ko? Sa totoo lang, Brenda, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Pero biglang nag-iba ang tingin ko sa'yo simula nang mawala si Baby Junior. Yung pakiramdam na parang ikaw si Cassandra. I know weird to kasi matagal na siyang patay. Pero yun talagang nararamdaman ko at nakikita ko sa tuwing nakatalikod ka. Kilalang kilala mo talaga ako, babe. Kahit magpalit ako ng muka. Anong sinasabi mo? Tsaka bakit mo ko tinawag na babe?
Si Cassandra lang ang tumatawag sa akin ng babe at wala ng iba. Dahil ako si Cassandra, babe. Ako si Cassandra na asawa mo. Alam kong naguguluhan ka dahil kamukha ko si Ate Brenda. Hayaan mo kung ipaliwanag ang lahat sa'yo. Isa-isang ang kinuwento ni Cassandra ang mga nangyari sa kanya simula nang ipakidnap siya ni Brenda. Maging ang pagpapasunog nito ng warehouse, kung paano siyang nakaligtas at kung paanong naging siya si Brenda. Lahat ng detalye sinabi niya kay Byron. Bilang asawa niya at biktima din sa mga nangyari ay karapatan nitong malaman ang lahat. Maging ang tungkol kay Baby Junior at kung sino talaga ang tunay nitong ama. Sinasabi ko na nga ba't kahit lasing ako, alam ko sa sarili ko na hindi ko pinakailamanan ng kapatid mo. Tapos na ang lahat, babe. Pagbabayarin natin si Ate Brenda sa lahat ng mga kasalanan niya. Sasampahan natin siya ng kaso. Dapat lang, hindi biro ang mga ginawa niya sa pamilya natin. Paano na lang kung tuluyan kang nawala sa akin? Naputo lang kanilang pag-uusap nang makatanggap siya ng tawag galing kay James. Sinabi nito sa kanyang natuklasan tungkol sa tunay na pagkatao ni Brenda. Hindi makapaniwala si Cassandra na hindi pala niya tunay na kapatid si Brenda. Ngayon ay malinaw na ang lahat sa kanya. Kaya pala hindi siya nito magawang mahalin dahil magkaiba ang kanilang pinagmulan. Upang makumpirma ang lahat, tinawagan ni Cassandra ang kanyang mama upang tanungin ito tungkol kay Brenda. Sinabi nga nito ang matagal ng lihim ng pagkatao ni Brenda. Kahit ginawan siya ng masama ni Brenda, para sa kanya, kapatid pa rin niya ito at hindi yun magbabago. Ilang araw ding nagpalaboy-laboy sa lansangan si Brenda hanggang sa kusa niyang isinuko ang sarili sa mga pulis. Handa na siyang harapin at pagbayaran ng mga kasalanang nagawa niya. Pinagsisisihan niya na ang lahat. Nang malaman ito ni Cassandra, kaagad silang nagtungo sa himpilan ng pulis kung saan naroon si Brenda. Humingi ito ng tawad kay Byron, ngunit hindi nila sinabi na siya si Cassandra. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi. Pagkagaling ng presinto, nagtungo silang mag-asawa sa kondo ni James upang ibalik si Baby Junior. Nakangiti sila nitong pinapasok sa loob. Tapos na ang lahat, James. Panahon na upang makasama mo ang anak mo. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa iyo. Ginawa ko lang ang tama, Cassandra. Salamat ng dahil sa iyo. Nagiba ang pananaw ko sa buhay at nagising ako sa katotohanan na mali ang landas na tinatahak ko. Hindi ako ang bumago sa iyo. Dahil ikaw mismo, James, pinili mo ang tamang landas at yun ang magbago. Makalipas ang 1 taon, masayang-masaya ang mag-asawa dahil successful ang ginawang operation sa kanya. Yes, operation upang maibalik ang dating mukha ni Cassandra. Kasabay ng pagbabalik ng dating mukha niya, ang magandang balita na matagal na nilang hinihintay. Ang magkaroon ng anak na kukumpleto ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Talaga, babe? Buntis ka? Nagningning ang mga matang tanong ni Byron. Yes, babe. I'm 2 weeks pregnant. Yes! Magiging daddy na ako. Sigaw ni Byron na kinatawa na lamang ni Cassandra. Marami mang mangyari at sinubok ng kapalaran ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi naman nawala ang pagmamahalan nila. Nanatili silang tapat at matatag. Dahil sa mga nangyari, mas lalo silang naging matibay at handang harapin ang mga hamon ng buhay na magkasama at hindi matitipag ng sinuman.